Good morning, good morning. Naniniwala ako na ang araw na ito ay araw na tinalaga ng Diyos para pagpalay ng bawat isa. Excited ba kayo sa pagpapala ng Diyos? Napakasarap nung awitin, ano? The latter rain is greater than the former rain. Kung di ako nagkakamali, alam mo, babasa sa Book of Amos, na kung saan pinahayag ni Propeta Amos na the latter rain, it will be greater than the former rain. Kasi, ang ibig niyang sabihin doon, latter rain kasi signifies harvest. Pag-aani. Kasi sa bansang Israel, background lang no, kasi gusto ko lang maano niyo yung, ano ako doon sa praise and worship. Ang Israel kasi umaasa sila sa ulan para magtanim at mag-ani. Ang unang pagpatak ng ulan, bandang October yata, September-October, hudyat yon para magbungkal na ng lupa ang mga magsasaka, ang mga nagtatanim. And then, after that rain, titigil. And then, the last rain will be on the February or January, kung di ako nagkakamali. Yun naman ay naguhudyat naman ng pag-aani, malapit ng umani. So, tayo ay nasa panahon ng latter rain. Amen po ba? Naniniwala kayo? We are in the latter rain, na kung saan mag-aani na tayo ngayon. Amen po ba? Sino excited umani? Amen. Kaya wag magsasawang magtanim. Amen po. So much for that. Ang topic ko sa umagang ito ay, siguro napakinggan nyo na rin or na-discuss na rin dito, pero gusto ko lang ding i-remind muli ang bawat isa na ang Panginoong Diyos ay palaging gumagawa ng bago para ma-excite tayo, mapasaya tayo, dahil nais ng Diyos na masaya ang kanyang mga anak. Amen po ba? Sa lahat ng mga nangyayari sa mundong ito, hindi naman talaga natin mapipigilan that this world will be magiging darker and darker. Amen po ba? Pero dahil tayo mga anak ng Diyos, lumalakad tayo sa liwanag, magiging ilaw at liwanag tayo ng sanlibutan ito. Amen po ba? Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat po sa umagang ito. Isa pang pribilehiyo, Lord God, na ibinigay mo sa akin para makapaghayag ng iyong salita. Dalahin ko, Panginoon, na ikaw ang magsalita, ikaw ang magpahayag. Gamitin mo ako lang, Panginoon, bilang instrumento ng iyong mga kapahayagan. Ikaw ang maglagay ng mga tamang salita, tamang kapahayagan. At hayaan mo, Lord, ang bawat isa sa amin ay masaturate ng presensya ng banal na presensya ng banal na Espiritu Santo. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na malayang kumilos sa bawat isa sa amin. At bayaan mo, Panginoon, na ang bawat mga kapahayagan na aming maririnig sa umagang ito ang nagbigay ng pag-asa, kagalakan, panibagong hamon sa aming buhay upang magpatuloy na magtiwala sa iyo, Lord. Purihin ka magpakailanman. I declare victory upon victory, favor and favor, glory upon glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, umpisahan ko yung sermon ko sa Ecclesiastes 9:1:1. Sa mga ngaral, 9:1:1, ayan. Sabi po dyan sa Ecclesiastes 9:1:1, I return in saw under the sun, that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor the bread to the wise, nor riches to men of understanding, nor favor to men in skill, but time and chance happen to them all. Sa Tagalog, sabi po dito, sabi sa mga ngaral, ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito, ang mabilis ay di laging nananalo sa takbuhan, ni ang malakas laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakasusumpong ng kanyang mga kailangan at di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Amen po ba? So background lang, si Solomon, the wisest man on earth ever lived aside from Jesus. Dahil hiningi niya sa Panginoon na sabi ng Lord sa kanya, anong gusto mo? Sabi niya, gusto kong bigyan mo ako ng karunungan para pamahalaan ko ang napakalaking kaharian na pinagkatiwala mo sa akin. Dahil si Solomon, nung time na naging hari ng bansang Israel, ay bata pa. So sabi niya, hindi ko kaya. Hindi siya nag-rely sa kanyang karunungan or kaalaman, kundi in-acknowledge siya sa sarili niya na hindi niya kaya. At yun ang gusto ni Lord sa atin, yung dumepende sa Kanya, sa lahat ng ating mga gagawin, magtiwala sa Kanya, hayaan natin siyang manguna, kumilos. Amen po ba? Kaya naman binigyan siya ni Lord ng ibang klaseng karunungan na walang katumbas. Amen po ba? So, sabi niya, napansin ko na, sabi niya, sa aking pagbubulay-bulay, napansin ko, napagtanto ko, napag-alaman ko, na hindi lahat ng mabibilis tumakbo ay nananalo sa takbuhan.
Hindi lahat ng malalakas ay nananalo sa labanan. Hindi lahat ng matatalino ay nakukuha lahat ng gusto nila. Amen po ba? Pero sabi niya, ang lahat ng bagay, sabi niya, time and chance happen to them all. Sa Tagalog kasi iba yung translation. Pero tandaan po natin, the Bible was written originally sa Old Testament, it is written in Hebrew. Amen po ba? And the New Testament is written in Greek. So babalikan natin yung sinabi niya dito, but time and chance happen to them all. Pag sinabing time, sa Hebrew word, ibig sabihin niyan et. Ibig sabihin ng et, right time. Amen po ba? And ang Greek word ng et ay kairos. Kairos. Pag sinabing kairos, new opportunity, opportune season, favorable season. Amen po ba? We are in a favorable season to receive the blessings of God. Amen po ba? Nasa season tayo na kung saan we are ready to receive all the goodness and all the blessings of God. Amen po ba? Because we are living in the latter rain. Katulad kanina na sinabi ko sa inyo, the latter rain indicates harvest. So, are you ready to receive your harvest? Amen po ba? Time and chance happen to them all. God is positioning us into a very, very, very favorable time, opportune time, season, right season to receive all the blessings. Amen po ba? Nakakatuwa, no? Nakaka-excite pag inisip po na, although negative yung last part ng sinabi ni Solomon, but then God has a different purpose, different meaning na dapat ipahatid, dapat maunawaan natin sa umagang ito. Time means et or right time. In Greek, kairos or opportune time, position time for a right happening. Amen po ba? That is kairos. And chance meaning kara, right happening. So we are positioned by God into a right happening in our lives. Right happenings. Open doors. Amen po ba? We are positioned by God. God is orchestrating things, arranging things. Amen po ba? God is arranging things in our favor to receive all the fullness of the greater glory, favor, grace of God in this latter rain, in this season. Amen po ba? Excited kayo? Kasi excited ako. But this Ecclesiastes also remind us that anumang mga accolades mo, anumang mga bagay na tinamo mo sa buhay mo, kayamanan man yan, karunungan man yan, favor man yan, success or victory, does not come from you. Amen po ba? Ang lahat ng bagay itinilaga ng Diyos, inihanda ng Diyos para sa iyo, hindi dahil sa galing at lakas mo. Lagi nating tatandaan, everything is dependent upon God's blessing and favor. Amen po? God, only God can position us into a right time, a right happening, and a perfect restoration. Amen po? Dahil sa umagang ito, ang itatopic ko po sa inyo ay, right happenings orchestrated by God. So, ang right happenings daw sa buhay natin, ang nagdetalaga nun, ang nag-a-arrange nun. Kumbaga sa movie, ang director nun, si Lord. Although may mga bagay na nangyayari sa buhay natin, mga bad things that happens in our life, pero tandaan po natin ang mga masasamang bagay na nangyayari sa buhay natin ay hindi inarrange ni Lord para sa atin. Kundi, once may mangyaring masamang pangyayari sa buhay mo, God is able to convert that negative circumstances into a positive one. Kaya ni Lord baguhin. Amen po ba? Bagamat tayo ay nakakaranas ng pagsubok, suliranin, hindi yan galing sa Diyos. Pero yung mga pagsubok at suliranin na yan, kayang-kaya ni Lord i-transfer, i-convert into something that magpapalakas sa'yo, magpapatibay sa'yo bilang isang Kristiyano. Amen po? So, ang title ng aking topic sa umagang ito is Right Place, Right Time, God's Perfect Restoration. Mababasa po natin yan sa Kalawang Hari, chapter 8, 1-6. Basahin natin, ha? Basahin natin. Yun. Sabi dito, basahin natin, baka sinasabi nyo nagsisinungaling ako. Because this is the perfect example of right time, right place, and perfect restoration. Amen po? Sabi dito, ang title nito, Bumalik ang Babaeng Taga-Sunem. Sinabi ni Eliseo sa ina ng bata na kanyang muling binuhay, umalis kayo rito at magibang bansa, magibang bayan, sapagkat sinabi ni Yahweh na magkakaroon ng tagutom dito sa loob ng 7 taon.
Sumunod naman ang babae at sinabi ng propeta, umalis sila ng kanyang pamilya at nanirahan sa lupain ng mga Filisteo sa loob ng 7 taon. Pagkalipas ng 7 taon, bumalik siya sa Israel at nakiusap sa hari na ibalik sa kanya ang kanyang bahay at lupa. Kausap noon ng hari si Gehazi, ang lingkod ng propetang si Eliseo. Sinabi ng hari, isalaysay mo sa akin ang himalang ginawa ni Eliseo. Nang isinasalaysay na ni Gehazi ang tungkol sa pagkabuhay sa patay, dumating ang ina ng batang binuhay ni Eliseo. Pumunta nga siya roon upang humingi ng tulong tungkol sa kanilang bahay at lupa. Nang makita ni Gehazi ang babae, sinabi niya sa hari, mahal na hari, ito po ang ina ng batang binuhay ni Eliseo. Ang babae tinanong naman ng hari kung totoo ang sinabi ni Gehazi at sinabi niyang totoo nga. Kaya ang hari ay humirang ng isang tao at inutusan ng ganito, gawan mo ng parang maibalik sa babae ang lahat ng kanyang ari-arian, pati ang ani ng kanyang bukid mula nang umalis siya hanggang sa araw na ito. Amen po ba? It is a perfect timing. Naniniwala ba kayo na merong perfect timing sa buhay nyo? Marami ng instances sa buhay natin na yung mga natanggap nating blessings kay Lord, perfect. Given in a perfect time, no? Kasi alam ni Lord yung tamang panahon na ibibigyan niya sa iyo yung blessing na hinihingi mo. Kasi kung ibibigyan sa iyo not in the right time, hindi mo ma-appreciate yun eh. Pero pag ibinigay niya in a perfect time, in His time, it will be the best. Ma-appreciate mo yun, kapatid. So, i-background lang ng babaeng Sunamita. Naalala niyo po ba, siya yung babaeng Sunamita na napakabuti niya, di ba, kay Propeta Eliseo, na nung time na sa 2 Kings chapter 4, pumunta sa Sunem si Eliseo at ang kanyang assistant na si Gehazi. Tapos, nakita siya nung babaeng mayaman. Sana lahat ng mayayaman ganito, no? Sabi niya, masiguro, pag pinakain siya, pinatuloy sa kanilang bahay, sabi bigyan natin sila ng, pagpagawa natin sila ng kwarto or ng bedroom sa bahay natin para pag pupunta siya sa lugar na to, meron siyang tutuluyan. So, yung hospitality ng babae, grabe talaga. May pagkain, may bahay panuluyan. So, nakita ni Eliseo yung heart ng babaeng ito na very hospitable. So, sabi ni Eliseo, napakabait naman ng babaeng, ano kaya pwede natin gawin sa kanya para makapagbalik tayo sa kanyang kabutihan na ginagawa sa atin? Sabi ni Gehazi, wala siyang anak eh. Wala siyang anak. So, sabi ni, tawagin mo, sabi niya. Pinapunta yung babae, sabi ni Eliseo sa kanya, at the time next year, you will now be holding a son. Sabi niya, sa susunod na taon, meron ka nang kakargahing bata. Sabi ng babae, wag mo akong paasahin. Sabi niya, hindi mangyayari yung sinabi ko. At nangyari nga na, nagkaanak ang babae. Subalit, pagkatapos ng ilang panahon, namatay. Namatay yung babae. Umiyak yung babae kay Eliseo. Sabi niya, namatay yung bata, Namatay yung bata, umiyak yung nanay kay Eliseo. Sabi niya, sabi ko sa'yo, wag mo akong paasahin. Bakit ganun ang nangyari? So, kinuha ni Eliseo ang bata, at dinasalan, at muling nabuhay ang bata. Amen po ba? At pagkatapos ng maraming taon, sabi ni Eliseo sa babae, magkakaroon ng tagutom. Nakita mo yung pabor? Pag ikaw ay sumusunod, ikaw ay naglilingkod, ikaw ay obedient sa gawain ng Panginoon, sa ministeryo ni Lord, ikaw ang unang priority na makakatanggap ng warning. Hindi ka papabayaan ni Lord na hindi ka ma-warningan in advance. Sabi niya, magkakaroon ng tagutom, ng famine for 7 years, kaya umalis ka muna sa lugar na to, sabi ni Eliseo. So, sumunod naman ng babae, pumunta siya doon sa lugar ng Filisteo habang merong tagutom sa kanilang lugar. Kaya naman, after ng 7 years, bumalik siya doon sa kanyang lugar, sa Sunem. At dumating nga siya, nagnatnan niya yung kanyang bahay, meron ng tumira, yung kanyang ari-arian, meron ng umangkin, yung lupain niya, meron ng nagsasaka. So sabi niya, pumunta siya doon sa hari. Pumunta siya sa hari para mag-complain, magsabi, hihingi ako ng tulong sa hari, sabi niya, para sa verse 4-5 na binasa natin, para matulungan ako. So, nakita niyo na, napipicture out niyo ba, yung babae, papunta sa bulwagan ng hari. Pero during that time, si Gehazi, ang assistant ni Eliseo, ay nakikipag-usap sa hari. Yung hari medyo excited. Sige, ikwento mo pa sa akin kung ano ginawa ni Propeta Eliseo. So, lahat ng ginawa ni Propeta Eliseo, kinuwento niya hanggang sa dumating siya sa punto na meron siyang binuhay na bata. Saktong-sakto, habang sinasabi ni Gehazi na yung babaeng yon ay binuhay
ang anak ni Eliseo, siyang pasok naman ng babae. Kita nyo? Right timing. Amen po ba? At the right place and at the right time. Amen po ba? Nakita nyo na God is setting up. He is setting a divine events, mga divine na pangyayari sa buhay natin para para ma-receive natin yung favor. Amen, amen po? Hindi alam ng babae na habang siya ay nag-iisip pumunta doon, inihanda na ni Lord si Gehazi. Ibinida na ni Gehazi yung nangyari sa kanya. Kaya nung makita nung hari, yung babae at tinanong, totoo ba ang nangyari ito? At sinabi ng babae, totoo. Napakadali ng approval na binigay ng hari dun sa babae. Ikita nyo? Really, God, siya lang ang may karapatan na magbigay sa atin ng right place, right time. Total restoration. Nakita nyo? May mga pangyayari sa buhay natin na parang sabi nyo, parang wala namang nangyayari. Pero huwag kayong mag-alala. Behind the scene, God is working. Amen po ba? Situation can be arranged by God in a ways that will benefit us. Hindi malulugi tayo. Kaya niyang i-arrange yun para magbenepisyo tayo. Para tayo mabigyan ng pabor. Amen po ba? And restoration doesn't happen a second too early or too late. Hindi po pwedeng mauna or mahuli ang restoration. Amen po ba? Laging on time si Lord. Alam niyo po ba, naalala niyo si Haring Saul? Si Haring Saul kasi, during the time na siya ang first king ng di ba? First king ng Israel. Pero si Haring Saul, meron siya ugali. Mainipin siya. Nung time na sabi ni Elijah pa nung time na yun, Samuel. Sabi ni Samuel sa kanya, hintayin mo ako. Bago ang labanan, maghahandog muna tayo. Nainip ngayon si Saul. Sabi niya, ang tagal-tagal niya. Maghandog na tayo, ako maghahandog. Alam niyo ba, dahil sa pagmamadali niya, hindi siya naghintay ng tamang panahon na itinalaga ng Diyos, naglingkod ng Diyos. Ano nangyari sa kanya? Ibinagsak siya from pagiging hari, di ba? Pinalitan siya agad. Nawala sa kanya ang pabor ng Diyos, ang grasya ng Diyos, ang presensya ng Diyos, dahil hindi siya sumunod. Inuunahan niya ang Diyos, ang plano ng Diyos. So, maunawaan natin mga kapatid, maaaring nasa time tayo na parang ang tagal-tagal nung hinihingi ko kay Lord na breakthrough, ang tagal-tagal naman ng inaasahan ko sa Kanya, bakit wala pa? Mag-intay ka kapatid. May tamang panahon si Lord. Perfect timing. Amen po ba? Katulad ng babaeng ito, na nung akala niya, kung iisipin ng iba sa atin, wala nang nawala ako ng 7 years, paano ko pa mahahabol to? Pero behind the scene, dahil obedient siya kay Lord, obedient siya, hospitable siya, mapagbigay siya, inarrange ni Lord ang lahat ng bagay para mapanumbalik sa Kanya yung Kanyang mga ari-arian. Amen po ba? God arrange time in such a way na mamamangha ka. Amen po ba? Mamamangha ka. Mag-overtake sa'yo yung blessing ni Lord. Nakakamangha, di ba? Ma-overwhelm ka. Sabi kanina sa awitin, ma-overwhelm ka. Mamamangha ka sa biyaya kung papaano si Lord kumikilos at gumagalaw, which is beyond our understanding, beyond our knowledge. Kasi iba si Lord ang Kanyang pananaw ay hindi katulad ng pananaw nating tao, di ba? Sabi nga sa Isaiah, His thoughts is higher than ours. Ang Kanyang isipan ay mas mataas pa sa isipan natin. Hindi natin kaya isipin ko, wala tayong pwedeng gawin kundi magtiwala sa Kanyang mga plano. Amen po ba? Because God can align circumstances, set up circumstances in our favor for a great door of favored opportunities to come into our lives. Maaari sabi mo, napag-iwanan na ako. Mga kasabayan ko, may mga meron na silang mga trabaho, meron na silang mga tinatangkilik, meron na silang mga ganito. Ako, parang wala pa rin akong accomplishment sa buhay. Hintayin mo kapatid yung panahon na itinilaga ng Diyos para sa'yo. Magtiwala ka lang sa Kanya, habang naghihintay, manalig at magtiwala. Amen po ba? At sumunod. Because God arranged divine timing and providence. This story reminds us that God can align circumstances in ways we could never plan. What might seem like a delay or loss can become a setup for restoration at the perfect time. Naintindihan nyo? Maaaring kala mo wala nang ginagawa si Lord, nakalimutan ka na ni Lord. Hindi ka nakalimutan, kapatid. Ina-arrange siya yung mas best para sa'yo. Amen po ba? Inaalay niya yung mga bagay para sa kabubuti mo. Kaya nakita natin yung restoration ng property ng Shunammite dito.
happened at the right time. So, saan yun? Anong ginawa sa kanya ng king? Binigay sa kanya ang total restoration. The king commands that her property be restored, all the income from the land during 7 years be given to her. Hindi lang basta restoration, hindi lang basta ibinilik. Anong binigay sa kanya? Hindi lang ibinilik ang kanyang bahay, hindi lang ibinilik ang kanyang lupa. Anong binigay sa kanya? Maging ang ani, nung nakaraang 7 taon, ay ibinilik sa kanya. Kumita ba siya? Sobra-sobra pa. Over pa. Hindi naman niya pinagtrabahuan yun eh. Pero ibinigay sa kanya yung ani ng 7 taong nagdaan. Gaano kabuti si Lord? Over siya magbigay. He restore. Pag si Lord ang nagbigay, higit pa dun sa inaasahan mo. God restores much more. Higit pa sa inaasahan mo. Amen po ba? Alam niyo po ba, doon sa Leviticus chapter 6, verse 4 to 5, may 5 klaseng offering. Papasok tayo dito sa when God restores, He recompensate plus interest. Ano ibig sabihin nun? Ibinalik sa kanya yung dapat na meron siya, di kasama pang interest. Ganon si Lord mag-restore. Perfect restoration. Sabi sa Leviticus chapter 4, verses 4 to 5, chapter 6, verse 4 to 5, merong 5 klaseng offering na ginagawa ng mga Israelita noong unang panahon. May burnt offering, may meal offering, peace offering, sin offering, and pang-5 yung trespass or guilt offering. Alam niyo po ba, during that time, sabi doon sa Leviticus 5, sabi po doon, kapag ka, halimbawa, ginagawa kasi ang guilt offering or trespass offering, kapag ka halimbawa ako, nagnakaw ako sa'yo, or kaya, tawag dito, dinaya kita, at the moment na ma-realize ko na ginawa ko sa'yo yon, pupunta ako sa templo, maghahandog ako. Pero anong paraan ng paghahandog na itinakda ng Panginoon? Sabi sa verse 5, ibabalik niya alinman sa mga ito at daragdagan pa ang... basahin ko sa 4. Sa 6, sa 2 na lang. Nagkakasalang sino mang magkaila tungkol sa isang bagay na ihabilin sa kanya. Ang sumira sa kasunduan, ang magnakaw o magsamantala sa kapwa. At ang mag-angkin ng isang bagay na napulot at manumpang iyon ay kanya. Babayaran niya ang kanyang ninakaw o anumang napulot o inihabilin na inangkin niya. Ibabalik niya alinman sa mga ito at daragdagan pa niya ng 5 bahagi ng halaga nito sa araw na maghahandog siya sa kasalanan. Nakita nyo? Sabi sa Leviticus chapter 6 verse 4 to 5, kapag daw may kinakuha ka sa kapwa mo, ninakaw o kaya inangkin na hindi iyo, pag ibinalik mo daw yon, ibabalik mo, hindi lang 100%. Biblical ito, no? Bibigyan mo ng 1/5 part, 5 bahagi. Ano 5 bahagi ng 100? 20%. So kapag ni-restore sa'yo ni Lord yung mga bagay na nawala sa'yo, hindi niya ibabalik 100 folds, 120%. Amen po ba? Kaya huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala kapag kayo ay nalugi, o kaya dinaya ng kapwa nyo, huwag kayong mag-alala, si Lord ang bahala. Ibabalik niya sa'yo yun 120% pa. More than pa dun sa inaasahan mo sa Kanya. Salita ng Diyos ang nagpapatunay. Amen po ba? Sa babaeng ito at sa Leviticus. Alam niyo po ba na yung kautusan na ito ng Panginoon, ito rin yung basehan ngayon sa mga courts, sa international or sa local man. Di ba kapag ang isang kriminal ay na-convict, napatunay na nagkasala, halimbawa, at di ba binaanuhan siya, sinasabi sa kanya ng aside sa makukulong siya, kailangan niya magbayad ng danyos perwisyoos. Yun ay restitution. Danyos perwisyoos. At yung danyos perwisyoos na yun, hindi yun equivalent doon sa perwisyong ginawa niya sa tao. May additional yun. Amen po ba? Ganun ang restitution na ginagawa ng mga korte ng Pilipinas o iba pang mga korte sa ibang bansa. Ganun din sa ating Panginoon. Huwag kayong mag-alala kung dinaya ka ni Satanas, dinaya ka ng kaaway. Dahil ibabalik sa iyo ni Lord, higit pa dun sa inaasahan mo. Natutuwa kayo? Hayaan mo sila. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, huwag kang sasama ang loob. Dahil si Lord ang bahala sa iyo. May storya ako, no? January this year, meron akong buyer. Kilala mo kung sino ka, kung nakikinig ka man or mapapanood mo to, kilala mo kung sino ka. May buyer ako sa Antel, sa Grand Cedar Crest, may buyer ako dyan. Ang buyer ko, alam niyo po ba? Napaka-respetadong tao.
Isa siyang lieutenant, graduate siya ng PMA. Maayos makipag-usap. Nung time na nag-tripping kami, kasama ko asawa ko, pero pa siyang assistant. Alam mo yung pag mga graduate ka sa mga ganyang prestigious at mataas ang position mo, meron pa talaga siyang driver na naka-uniform, tapos naka-ganyan-ganyan. Maayos makipag-usap. Pinigyan niya sa akin ang ID niya, pinakilala niya sarili niya. Yung owner ng property ay nasa ibang bansa, nurse. So, professional din. Binibenta niyo yung property at nagkasundo naman kami, nagusto kayo, maayos ang usapan. Thinking that they are professional, pinanghawakan ko yung kanilang professionalism. Hindi ako humingi ng kahit anumang written contract or what. Maayos na. Ngayon, niloan nito ni lieutenant yung property sa kanilang lending, yung lending ng mga armies. Niloan niya, tinulungan ko siyang ma-loan, ma-approve ang loan. Lahat ng documentation, ang assistance ko talaga, ganun ako lahat ng documentation, assistance, lahat bibigay ko yan. Kumbaga, maayos ang serbisyo ng isang ahente. Ngayon, dumating sa time na nag-down payment na, so matiwalang bawat isa, nag-uusap na silang dalawa. Nag-down payment, hindi ko na pinabayaan ko na, inayos ko ang transaction, ang deed of sale, ang contract to sell, inayos ko lahat yun. Dumating ang approval ng loan. Nung dumating ng approval ng loan, waiting ako kasi mga 1 week lang yung approval, di-check na eh. Pag niloan mo kasi ang isang property, bago yan bayaran ng lending or ng bangko, magkakaroon yan ng guarantee letter. Letter of guarantee. Na sinasabi na ito, inapprove ang loan, babayaran ka namin once na may transfer ang title doon sa nag-loan. Ganun ang ginawa. So madaling sabi, nangyari yon. At waiting ako. 1 week na, 2 weeks, walang salita. Nagme-message ako, di na sumasagot yung both parties. Yung seller and yung buyer, wala na. Tapos, huli nag-message ako, sabi ko, alam ko na naman na na-release na ang loan. Ano ang plano nyo sa commission ng agent? Kasi hindi lang naman akong agent dalawa kami. Yung nakakakilala dun sa may-ari, nasa ibang bansa pa yung nagbigay sa akin nakakakilala dun sa seller. Tapos buyer side ako. Nakikiusap yung naandun sa ibang bansa na, sis, kausapin mo naman na ibigay ng commission, uwi ako ng Pilipinas, ganito ang sitwasyon dito. So nakikiusap ako doon, walang sumasagot. Takita ko sa conversation namin, tinanggal niya yung ID niya, dinilit niya na. May mga important conversation na tinanggal niya, sabi ko, iba to. Pero sabi ko, sige, hihintayin ko. Siyempre, magbibigay pa ng benefit of the doubt, di ba? Wala talaga. Tumuli na, sabi ko ganito. Nag-message na ako sa kanila, sa seller at saka sa buyer. Sabi ko, ako naman ay nagtiwala sa inyo. Ngayon, hindi ko alam kung bakit hindi kayo sumasagot dun sa dapat na ibibigay nyo sa aming agents. Magsabi na lang kayo kung ano dahil umaasa kasi kami. Ito na, nag-reply na yung seller na kulang daw ang assistance. Hindi ko maintindihan kung paano niya mas sinasabi na kulang ang assistance ko. Lahat ginawa ko. Ultimo yung kanyang pangalan na hindi tugma dun sa birth certificate niya. Inayos ko yon. Sabi ko, ginawa ko sa part ko. Lahat na pwede kong gawin, ginawa ko na. Siguro kung may pagkukulang man ako, maaari siguro dahil hindi niyo sinasabi sa akin kung ano pa yung nga dapat gawin. Pero sabi ko, okay lang. Bahala na si Lord sa atin. Yun lang, binitawan ko sa kanya salita. Masama ang loob namin. Sabi ko, masama ang loob namin. Pero bahala na si Lord. Bahalin si Lord sa ating lahat. Alam niyo po ba, siguro na konsensya, nagpadala 20,000. Kulang pa yun sa komisyon namin. Dahil ang komisyon namin 5% 2.6 million. Magkano ang 2.6 million na 5% komisyon? Sabi ko kay Melay, Melay, okay lang yan. Hayaan mo si Lord ang mag-ano sa atin, magbabalik. Alam niyo ba? Syempre, masama ang loob ko, di ba? Pero sabi ko, pinagkakatiwala ko na yun kay Lord. After a few weeks, may nag-confirm na buyer. Napakasimple lang ng transaction, pirmahan agad. At ang ina-expect ko na komisyon doon sa until na binenta ko, sobra pa doon sa komisyon na tinanggap ko dito sa isang buyer. Nakita nyo? Si Lord ang bahala. Hindi mo kailangang makipag-away. Amen po ba? Ano ba ang ginawa ng babaeng ito? Ano ginawa ng babaeng ito? O bago pa yan, masyado ako mabilis, no? Sorry. Ano ba yan? Sorry naman. Nasobrahan ako ng kwento. So, sa madaling sabi, higit hindi pa doon. Meron akong hinihintay within 60 days, malaki-laking pera, malaki-laking komisyon. Last week lang namin na deal. Hindi pa yun ha? Hindi pa si Lord natapos doon. Hindi pa si Lord natapos. Alam mo ang ginawa niya? After a few weeks, hindi ko to sinasabi para baka sabihin niyo, ang yabang naman ni Sister Jelly. Ito ay katotohanan kasi alam naman ni Kat Alam ni Kat, dahil si Kat ang nagbibilang ng natin, di ba?
Alam naman yun ni Kat, hindi man ako nagsisinungaling, alam naman ni Lord yan. Ayokong parang yabang, no? Aside from that, may hinihintay ako na transaction, malaking transaction, na in 60 days time, ibibigay sa amin yung komisyon namin. Malaki-laki yun. Kaya nga sabi ko, napakabuti ni Lord. Hindi mo kailangan makipag-away, hindi mo kailangan maghabol. Si Lord ang bahala sa iyo. Sabi ni Lord sa kanyang ganti, di ba? Si Lord ang mag-a-avenge sa inyo. Amen po? So ano pala yung makukuha natin? So, makita nyo? Yung restoration ni Lord, recompensation plus interest. Sobra pa itinanggap ng babae, di ba? So, ano makita natin na aral doon sa istorya ng babaeng ito? Nasaan na yun? Yan. Ano makita nating aral sa ginawa ng babaeng ito? Hindi sa akin ha, kundi sa babaeng ito. Not obedience preserves you. Alam mo yung pagsunod, minsan mahirap sumunod kay Lord. Di ba? Meron kasi tayong sariling plano, may sarili tayong timeline, may sarili tayong mga plano sa buhay. Pero yung babae, nung sinabi sa kanya ni Propeta Elisha na, umalis ka muna dito dahil magkakaroon ng famine, ng tagutom. Sumunod siya, di ba? Hindi siya nag-question, sumunod agad. Tayo ba, ganun din kay Lord? Pag sinabi ni Lord, ibigay mo na nga yung 5% mo. Ay, ibigay mo na nga yung 10% mo. Ano gagawin natin? Susunod ba tayo? Amen. Sabi ni Lord, maglingkod ka. Anong gagawin mo? Susunod ka ba? Amen. Dahil ang pagsunod sa Panginoon, magliligtas sa atin sa mga kapahamakan. Amen po ba? And the second one is patience positions you. Amen po ba? Anong ginawa ng Lord, ng babae? Naghintay siya ng 7 taon sa ibang bayan. Gaano kahirap ang tumira sa ibang bayan? Wala ka namang kaibigan, wala ka namang kakilala, pero naghintay siya ng 7 taon. Hinintay niya yung takdang panahon na itinilaga ng lingkod ng Diyos. She waited 7 years without losing heart. Nakaka-frustrate maghintay, no? Nakakainip, nakakapagod. Nung panahon na hinihintay ko si Sam dumating sa buhay ko, naiinip ako, napapagod ako. Nagagalit ako, di ba? Normal na reaksyon ng isang taong naghihintay. Napakatagal dumating nung hinihingi natin kay Lord. Pero sabi sa Isaiah 55:8-9, His thoughts and ways are higher than ours. Our timing is based on our limited view. God sees the full picture. Nakikita ni Lord kung anong bukas, anong mas mangyayari sa susunod. Kaya maghintay tayo. Amen po ba? Maghintay tayo. Be patient while waiting. What we see as delay might be a divine preparation. Kaya minsan nadidelay yung mga hinihingi natin kay Lord, no? Pero piniprepare pala tayo ni Lord. Inihahanda tayo ni Lord. Maaaring sinabi mo, bakit ganon? Ginawa ko naman ang lahat, bakit hindi pa rin umabot dun sa expectation? Bakit hindi ko pa rin nakuha yung hinihingi ko? God is preparing you, kapatid. Amen po ba? Sabi nga sa Isaiah 6:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Sa panahong itinakda ni Lord, gagawin niya. Sabi niya, gagawin ko ang mga bagay na ipinangako ko sa takdang panahon. Yung pamangkin ko, istorya na naman to ha, yung panahon na pamangkin ko na kinasal sa Bicol, alam mo ba, 19 years silang mag-boyfriend. 19 years. 19 years silang mag-boyfriend. Dumating ang time na namanhikan, di ba sa namamanhikan? After mamanhikan ng pamangkin ko, umalis, pumunta ng ibang bansa. At nawala ng ilang taon. Akala namin wala na, hindi na matutuloy. Pero dahil si God talaga nag-a-arrange ng perfect timing sa buhay natin, natuloy pa rin ang kasal after 19 years. Isipin mo, kung kailan sila ay prepared na financially stable, dumating ang time, sa time na yon, nagpakasal na sila. Inihanda talaga ni Lord ang lahat. Napakaganda ng kasal. Sobrang ganda. So, wag tayong magmadali, mga kabataan. Huwag tayong magmamadali na, ako na lang ang sa grupo namin ang walang boyfriend, ako na lang ang walang girlfriend. Kawawa naman ako, napag-iiwanan ako. Hindi ka napag-iiwanan. Inihahanda ni Lord yung para sa'yo, yung best para sa'yo. Amen po ba? Huwag kang magmadali. Kasi pag nagmadali ka, magkakamali ka lang. Amen po ba? Pag naghintay ka kay Lord, sa tamang timing ni Lord, it will save you from heartaches. Walang mga sakit ng kalooban, walang mga break up na mangyayari. Dahil i-break up mo talaga yun dahil hindi nang itinalaga ni Lord para sa'yo. Kaya maghintay ka sa panahon ni Lord. O Sam, maghintay ka sa panahon ni Lord.
Wala siyang crush. Sabi niya, wala akong crush, Mommy. I don't care. So, yon. Maghintay tayo sa panahong itinakda ni Lord. Alam niya yung best para sa atin. Amen po ba? So, yon. And naalala niyo ba ang kwento ni Sarah at saka ni Abraham? Si Abraham at saka si Sarah, 75 years old pa lang si Abraham nung pinangakuan siya ni Lord na magkakaanak silang dalawa ni Sarah. Naghintay siya ng 25 years kung kailan 100 years old na siya bago siya nagkaanak, di ba? Gaano katindi yun? Wala ka talagang masasabi kundi si Lord talaga ang the best. Wala, hindi dahil sa gawa ko, kundi dahil sa gawa ni Lord. Ano pa? Si Joseph. Si Joseph, alam niyo ba nangyari kay Joseph? Di ba nakulong siya? Sabi niya dun sa lumaya na lingkod ng hari, sabihin mo naman sa hari, banggitin mo naman sa hari yung ako dito sa na wala naman akong kasalanan. Pero nakalimutan siya nung bilanggo. Nung lingkod ng hari, naalala lang siya after many years nang duman, 2 years past, bago na, oo nga pala kung kailan ang hari nagkaroon ng panaginip. Saka siya naalala, nung lingkod, nung nagsiserve dun sa hari. Paano kung naalala pala siya na mas maaga? Nailabas siya. Hindi siya na-promote kasi kung naalala siya na wala akong kasalanan, pinalabas na siya. Nung time na si Joseph maaring, nung nagnanaginip na yung parao, wala na si Joseph. Paano niya pa mai-interpret yung dreams ng parao, di ba? So talagang may perfect timing si Lord sa lahat ng bagay. Dahil kung mas maaga siyang nailabas sa bilangguan, maaaring hindi niya na-interpret yun nakalabas na siya, nakalaya na, maaaring nasa ibang lugar na siya. Pero hindi pinaghintay siya ni Lord para i-promote siya. Di ba? Kaya ang promotion, naghihintay yan, hindi yan basta-basta. Hayaan mong lutuin ni Lord yung panahon para sa iyo. Amen po ba? At habang naghihintay ka, anong ginagawa mo dapat? Continue to believe. And that He knows what He is doing. Maniwala ka at magtiwala ka na alam ni Lord kung anong ginagawa niya para sa kabubuti mo. And keep the faith. Patuloy mo pang hawakan yung mga pangako niya sa buhay mo. And trust His process. Yung proseso ng Diyos maaaring matagal, pero perfect. Amen po ba? Maaaring matagal, pero perfect yung process ni Lord. And prepare also yourself. Be ready when the time comes. Habang naghihintay ka, wala kang ibang gagawin, manalangin, magtiwala, maghintay, magburi kay Lord, and prepare yourself to receive yung blessing na nakalaan para sa iyo. Amen po ba? Kasi may danger in acting out of season. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, pag inunahan mo si Lord sa plano niya sa buhay mo, ay mapapahama ka. Katulad ni Sarah, inunahan niya si Lord. Hindi pa siya magkaanak. Sabi niya, bibigyan kami ng anak, hindi man kami magkaanak. Kaya halika dito, Hagar. Magpaanak ka dito sa asawa ko. Ano nangyari? Nag-away silang dalawa ni Hagar. Nagkaroon ng marital problem si Abraham at saka si Sarah. Nag-away sila. Nagkaroon ng Ishmael. So, ano nangyari? Pag inunahan mo si Lord, papalpa ka. Mapapahama ka. Kaya wag mo siyang pangungunahan, maghihintay ka. Because there is danger of acting out of season. May tamang panahon, may tamang timing, may tamang season, may tamang opportunity. Amen po ba? So, pangatlong nakita natin sa istorya ng babae ito, that faith activates restoration. So, habang siya ay nananampalataya kay Lord, katulad ng sinabi ko kanina, in-explain ko sa inyo kanina, hindi naman siya nakipag-away dun sa umangkin ng kanyang lupain, di ba? Hindi siya nakipag-away dun sa tumira sa kanyang tahanan. Sabi niya, pupunta ako sa hari. Hihingin ko ang kanyang tulong. Without her knowing, all she need is to show up. Nagpakita lang siya sa hari. At naghihintay siya, umaasa siya na pagbibigyan ng kanyang kahilingan. And then, she walked into a miracle already in motion. Nung dumating siya doon sa court ng hari, ay pinrepare na pala ni Gehazi yung storya niya. Kaya walang kahirap-hirap, natanggap niya yung kahilingan niya sa hari. You don't have to push, you don't have to fight. Just show up yourself in the presence of God. Ask His guidance, ask His timing, and you will walk into His miracle already prepared for you. Amen po ba? Huwag tayong mangunguna-nguna, huwag tayong bida-bida. Si Lord ang bida dito, amen po ba? Amen po. So, ano pa ba?
Trust God's timing in your life. Sabi sa Galatians 6:9, and let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Sabi, dito ako magtatapos, sabi sa Galatians, huwag kang magsawang gumawa ng mabuti dahil sa takdang panahon mag-aani ka rin. Kairos, opportune time, favorable time. Time where we are in great opportunities, great doors of opportunities, magbubukas sa buhay mo. Amen po ba? Kairos time, due season, fortunate time, we will reap if we do not lose heart. Pag hindi ka daw nang hinawa sa paggawa ng mabuti sa takdang panahon, aani ka kapatid. Kaya wag tayo maghihinawa sa paglilingkod. Maaaring nakakapagod, maaaring nakakapanglambot minsan, may mga priorities sumasabay. Subalit, ano ba naman ang halaga ng buhay na ito kung hindi paglingkod kay Lord? Di ba? Ang meaning ng buhay natin ay maglingkod kay Lord. Walang kabuluhan ng buhay na ito kung mabubuhay ka lang para sa sarili mo. Dahil alam mo yun, satisfaction ng buhay, matatagpuan lang kay Lord. Maaaring, na-experience na to, may mga bagay kang nais makuha, na minimithi, nung matanggap mo, parang hindi ka pa rin masaya. Dahil lang magpipilang ng void, ng happiness, ng true happiness, ng joy sa buhay mo, ang walang iba kundi ang presensya lamang ni Lord. Amen po ba? Kaya wag tayo maghinawa, maglingkod sa Kanya, sa Kanyang ubasan. Gampanan yung ministry na pinagkatiwala sa atin. Kung ang ministry mo ay kumanta ka. Wag kang tatamarin, pumunta sa practice. Mag-prepare, mag-review ng kanta. Amen po ba? Dahil yan hindi mo ginagawa para sa sarili mo, kundi para kay Lord. Amen po ba? Kung ang pagkatawag sa ni Lord ay mag-preach, mag-prepare ka ng preaching kahit inaanto ka. Kung ang pagkatawag sa ni Lord ay magwalis ng church, maglinis ng church, magwalis at maglinis ka ng may kagalakan. Dahil sa takdang panahon, ang lahat ng effort mo, ang lahat ng pagpapagal na ginawa mo kay Lord, ibabalik niya sa iyo higit pa sa inaasahan mo. Our God is a great rewarder. He will reward you 120%. Excited kayo? Dadating na yung kapatid. We are living in the latter rain. We are living in the harvest season. Amen po ba? Amen. Kung hindi kayo mag-amen, bahala kayo. Oh, God moves at appointed Kairos moment. When we trust His timing, we will receive His best. Alam niyo po ba, sabi nga sabi doon sa Revelation, sabi ni Lord, I will open doors that no man can shut. Pag si Lord nagbukas ng opportunities, ng door of opportunities sa'yo, walang kaaway o kalaban ang maaring magsara. Pag binuksan ni Lord, bukas yan, kapatid. Open, fully open. Amen po ba? Kapag si Lord itinakda ang panahon na matanggap mo yung breakthrough na inasan mo, walang makakapigil. Amen po ba? God will open doors of opportunities for you that no one was able to shut. When your time comes, no devil, no delays, no drought can stop what God has prepared for you. God will promote you and no one can stop it. While waiting, keep on praying, trusting and preparing, and surrender your timeline and trust God's calendar. Ibang calendar natin. Nandito tayo sa Chronos. Yung kalendaryo natin, iba yun sa Kairos moment ni Lord. Opportune time, favorable time. Panahong itinakda ni Lord. Iba tayo sa Kanya, kaya magtiwala tayo. Wala tayong ibang pagkatiwalaan, kundi ang panahon ay tinakda ni Lord sa buhay natin. Amen po ba? Sa aking conclusion, sabi dito, God orchestrates divine moment where obedience, faith, and His perfect timing collide, resulting in total restoration. Habang ikaw ay naghihintay, kapatid, ng breakthrough na hiningi mo kay Lord, wala kang ibang gagawin kundi sumunod, manampalataya, magtiwala sa Kanyang plano sa buhay mo. Dahil sa takdang panahon, mag-aani ka, tatanggapin mo hinihiling mo sa Kanya. Sa Lord lamang po ang papuri at pasasalamat.